Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At eto na nga, no, ating pag-usapan. Saldico, nahuli po mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Nako. Alright, so eto mga babayan, no, nako po. No, nahuli na nga ba etong si Saldico mga babayan sa kanya pong mga kasinungalingan? No? Kasi nga po noong nakaraan naglabas po siya ng video mga babayan. Pero may nahagip po no na kotse doon sa video na isang sports car mga babayan. At yung sports car po na yon, mga babayan, ay natukoy na po kung sino po ang talagang nagmamay-ari. No? Pero ang katanungan, totoo ba? No, etong mga pinagsasabi talaga ni Saldico o imbento lang? Imbento lang. Kayo po ba naniniwala na totoo ang mga pinagsasabi netong si Saldico? O humahanap lang siya ng paraan o butas para maidawit ang ating Pangulong Bongbong Marcos dyan po sa mga korupsyon na yan? Pero yung taong nagtuturo, mga babayan, nagtatago. Yan ang masakit dun no? Nagtuturo sila pero nagtatago sila. Di ba? Yung nagdawit kay Congressman Romualdez, hindi na rin makita ngayon. No, si Gutesa. Si Saldico, dinadawit yung Pangulo, hindi rin siya makita ngayon. Napansin ninyo? Lahat na nagtuturo kay Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos ay nawawala. Nagtatago. Huwag na kayong magtaka, mga babayan, dahil ang tanging motibo lamang ng mga yan ay takasan yung kanilang responsibilidad at magturo. Magturo ng ibang tao para yun ang masisi sa kanilang mga ginawa. Yun lang po ang aking nakikita po dyan at obserbasyon, mga babayan. Okay, so eto po yung balita na yan. Sabi nga po dito, no, ni Sir Benji Contreras, mga babayan. Eto. Ayusin lang natin tong video na to para mas maliwanagan tayo at ating pag-usapan yan. Alright? Sabi nga po dito ni Sir Benji Contreras, mga babayan, madami pang kailangang malaman ang mga Pilipino at hindi dapat natatapos o nagtatapos at maniwala lang sa isang puganting kagaya ni Saldico. Pugante kasi nga na siya tinanggalan na siya ng passport, mga babayan, at ngayon nagtatago na po siya. 'Di ba? Anytime pwede na po itong hulihin siguro no ng Interpol. At mga kaukulang dokumento na lang ang kinakailangan diyan. Kasi kung titignan at mapapansin natin, hindi nagtutugma ang address, kwento at context ng mga pahayag ni Saldi. Lalong lumilinaw ang narrative na ang narrative ni Saldico ay pinilit lamang gumawa ng drama gamit ang maling petsa, maling lokasyon at posibleng AI manipulated content. Kapag pinaghalo ang AI generated videos at misleading claims, lumalabas ang totoong kwento. Si Saldico ang sinungaling. Yun po isabi dito. At si PBBM at Martin Romualdez wala talagang pananagutan. Timeline, dokumento at aktwal na transaksyon ang nagpapakita ng katotohanan, hindi ang kasinungalingan ni Saldico. Yung kasinungalingan na pinaniniwalaan ng mga DDS at pilit ini-insert no, sa isipan ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Na sila lang naman yung naniniwala sa naratibo ni Saldico. Diba? Yung mga DDS lang naman na naniniwala diba? Sa naratibo nitong si Saldico, mga babayan.
Sila lang naman ang mga naglolokohan. Iloloko nila yung mga sarili nila. Diba? Eto nga eh. Eto, sundan natin etong balita na to, mga babayan, na kung saan natukoy na po yung may-ari po ng mga sasakyan o yung isang sasakyan, mga babayan, na nakita sa video ni Saldico. Okay, so eto, dito nahuli po si Saldico, mga babayan, sa kanyang video na inilabas. Okay, so ito, panoorin natin. Hindi natatapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ang impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ayan, natukoy na, mga kababayan, yung may-ari ng sasakyan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Maliman. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay mali-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito, ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Diba? Bago nabili ng Socali Trading, mga babayan, yung sasakyan, yung date po. Ha? So, ibig sabihin, ito po ay nasa kamay ng isang tao. Diba? Hindi tugma yung date eh. Diba? Kung naibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatilik ang kanilang gusali dito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandaan ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row. At siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe.
Sinisika pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumento nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. Para sa agenda. Okay, so yan mga kababayan, no? Huli. No? Huling-huli yung pagpapalsipikan nila. No? Na pagdadawit nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mismo nga sa GMA, no? Sinabi po dito sa balita na may butas ang mga pahayag po ni Zaldico. Ayon po yan, no, sa mga kongresista, mga babayan. No? O ito, panoorin natin. Samantala, pinuna ng mga lider sa Kamara ang mga butas umano sa mga pahayag ni Zaldico na nagdadawit kay Pangulong Marcos sa umano'y budget insertions. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Diba? May butas, mga babayan. Sila mismo nagsasabi na may butas sa mga pahayag ni Zaldico. Diba? Oh. Ang video na inilabas ni resigned ako Bicol Representative Zaldico, pinagpulungan na ng mga leader ng mga partidong kabilang sa mayorya sa Kamara. The majority is solid in Congress na hindi kami nalilito or nagugulat dyan sa mga sinasabing mga inventong kwento. Everybody is in support of President Marcos here. Panawagan nila, umuwi sa Pilipinas si Ko at panumpaan ang kanyang mga alegasyon. Bumalik siya, umuwi siya with this, mag-swear in siya. If he's really is that sincere in coming out with the truth, why didn't he go out the moment that all of these things came about, no? I think the only time that he came out with that statement, outlandish it may seem, if you ask me, is when everybody who was appearing in the Senate pointed at him as the most guilty one. Maraming inconsistencies sa kanyang mga statements. As mentioned earlier, na wala siyang kinita, binigay niya lang. Duda ang mga kongresista sa mga sinabi ng dati nilang kasamahan. Kasi siya na nga yung pinaka-guilty dito eh. Di ba? Siya yung nagtatago, hindi yung iba. Tama. Siya yung umiiwas ng mga tanong, hindi yung iba. Kabilang sa nila yan sinasabi natin eh. Kung sino yung nagtuturo, siya yung nagtatago. mga butas sa pahayag ni Ko, ang mga maletang dineliver umano, pero hindi ipinakita ang laman. Gayon din sa petsa umano ng delivery na hindi umano tugma sa panahong binanggit ni Ko kung kailan umano pinasingit ng Pangulo ang 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Diba? Huling-huli yung kasinungalingan eh. Oh, isa pa sa naratibo, puro maleta. Ang tanong, di ba? Kung ikaw magdi-deliver ng ganyang kalaking pera, idadalhin mo yung maleta ron, dapat papakita mo rin yung picture na nandun pa rin yung pera sa loob ng maleta. Di ba? Puro maleta lang niya. Kahit sino pwedeng mag-picture ng maleta eh. Na walang laman eh. Tapos sabihin lang na may 1 billion dyan sa loob ng mga maleta na yan. Di ba? Puro invento yan eh. And, titignan mo yung baba, meron siyang palabas na litrato, yung kotse na nakalagay doon, yung plaka, lang umpisa, Davao yun. Diba? Naghatid siya ng pera sa Davao? No. So, some people are saying na binili lang yung mga maleta para kunan ng litrato. Wala daw siyang natanggap or nakuha dito sa lahat ng mga projects na to. Di saan ang galing yung mga aeroplano? Saan ang galing yung mga helicopter? Yung mga bahay niya sa Europe? Wala naman sa pulong si dating House Speaker Martin Romualdez na ayon kay Ko ay nagbanta umanong ipapapatay siya. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Romualdez ukol dito, bagamat nauna niyang sinabing malinis ang kanyang konsensya. Para sa Diba? So, ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs with some Bobs TV. Peace and out.